Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Tado. Taong 1963, probinsya ng Cebu. Lumaki si Tado sa hirap ng buhay. Mula nang mambabae ang ama at iniwan sila, si Tado na ang nagbanat ng buto, gamit ang minanapang bukirin sa mga magulang ng ina. Habang si Nanang Goray naman, nagkaroon ng sakit na hindi mahanapan ng lunas ng kahit sinong albularyo. Lolo Ime, ano po ba talagang sakit ni nanay? Tanong ni Tado. Pasensya na, Tado. Kahit ako hindi ko rin matukoy kung ano talaga ang sakit ng nanay mo. Tugon ni Lolo Ime. Kilalang albularyo sa baryo at itinuturing na pangalawang ama ni Tado. Kaya sa murang edad, nagsilbing padre de pamilya ang binata kay Nanay Goray, maging sa dalawang kapatid na sina Carlo at Mayeng. Patawarin mo ko, anak. Wala man lang akong magawa para matulungan ka. Wika ni Nanay Goray. Ayos lang po, Nay. Bilisan mo na lang po magpagaling nang makapamasyal na po tayo sa bayan. Tugon ni Tado. Hindi man niya pinapakita sa pamilya, ngunit halos maiyak na ito sa sobrang hirap ng sitwasyon. Hindi din niya matanggap ang nangyayari sa pamilya. Halos araw-araw itong umiinom at natutong manigarilyo. Ngunit hindi naman hinayaan ni Tado na magutom ang pamilya. Palagi nitong sinasabi na hindi siya tutulad sa amang babaero. Pangako, Mayeng, Carlo, hindi ko kayo pababayaan. Nandito lang palagi si Kuya. Wika ni Tado. Tumugon naman ang mga nakababatang kapatid na salamat at sinabing mahal din nila ang kuya. Mahal ko din kayo, pati na din si nanay. Wika ni Tado. Lumipas ang halos 4 na buwan. Wala pa ding balita sa ama. Wala ding pagbabago sa lagay ng ina. Patuloy lamang ito sa pagpayat at panghihina. Hanggang sa isang araw, umuwi muna si Tado para maghapunan. Pagkabukas ng pinto, hindi ito makagalaw nang makita si Nanay Goray. Nakahandusay sa sahig, sumusuka ng dugo habang kalong ni Mayeng at Carlo. Nay, Mayeng, Carlo, ano bang nangyari kay nanay? Tanong ni Tado. Halos maiyak ang binata noon. Ngunit hindi pa rin niya pinakita sa pamilya ang hirap na nararamdaman. Sa isip niya, siya na lamang ang pinagkukunan ng lakas ng pamilya. Hindi ito pwedeng magpakita ng kahit anong kahinaan. Dahil sa sobrang pagkadesperado, nagpa siya itong pumunta kay Lolo Ime na magaling pagdating sa mga usal, agimat at lalo na sa mga hindi pangkaraniwang mutya. Kaya nang matapos sa maghapong pagtatanim ng kamote, kagad naghanda si Tado para puntahan si Lolo Ime. Naabutan naman niya ito na nagbabasa sa itim na libro. Nagulat naman ang matanda sa biglaang pagdating ng binata. Oh, Tado, bakit nandito ka? Tanong ni Lolo Ime. Kasabay ng pagsarado sa libro,
Lolo Ime, hindi ko na po kayang makita si nanay na nahihirapan. Kailangan ko na pong gumawa ng paraan. Tugon ni Tado habang namumugto ang mga mata. Hanggang sa hindi na napigilan ng binata. Bumuhos na ang mga luha nito. Umagulgol si Tado at sinasabi sa albularyo na nais niyang mapagaling ang ina sa kahit anong paraan. Pinakalma naman ni Lolo Ime si Tado. Hinimas nito ang likod ng binata. Matagal ko na sana itong sinabi sa'yo, Tado. Pero natigil sa pagsasalita si Lolo Ime. Napatanong naman si Tado kung tungkol saan. tutulungan kitang malunasan ang sakit ng nanay mo. Wika ni Lolo Ime. Po, paano po? Kahit ano po gagawin ko, mapagaling lang si nanay. Tanong ni Tado. Mamayang gabi, pupunta tayo sa gubat. Tugon ng matanda. Para saan po, Lolo? Anong gagawin natin doon? Huwag nang puro tanong. Basta ito ang sasabihin ko sa'yo. Ihanda mo ang sarili mo sa mahabang paglalakbay. Tugon ni Lolo Ime. Hindi na nagsalita pa si Tado. Tumango na lamang ito bilang pagsang-ayon sa matanda. Hanggang sa sumapit ang itinakdang oras na sinabi ni Lolo Ime. Ilang sandali pa, umalis na sila sa bahay ng matanda. Habang naglalakbay sa masukal na gubat, sinabi ni Lolo Ime ang bagay na makakapagpagaling sa ina. Ngunit ayon sa albularyo, meron lamang si Tado na isang pagkakataon para kunin ito. Nandito na tayo. Diyan sa parteng yan ng gubat. Diyan ka mag-aantay. Wika ni Lolo Ime. Sige po, Lolo. Malaki pong tiwala ako sa'yo. Tsaka, para din naman po ito kay nanay eh. Tugon ni Tado. Maraming salamat, Tado. O siya, magsiga ka muna sa bandaron para hindi tayo ginawin. Wika ng matanda. Sige po, Lolo. Pero bakit pala tayo nandito? Sobrang lamig at hamog ng parte ng gubat na to. Napakaginaw. Tanong ng binata. Dahil sa ganitong lugar, dito lumalabas ang mahiwagang mutya. Tugon ni Lolo Ime. Nagulat ang binata sa sinabi ng matanda. Magtatanong pa sana ito. Ngunit bigla namang tumahimik si Lolo Ime. Binuksan ng matanda ang itim na libro, kasabay ng pag-usal ng proteksyon sa kanila. Hanggang sa nakaramdam ang dalawa ng senyales na merong mutya sa paligid. Biglang lumamig ang paligid. Sumama ang panahon. Mahamog at malakas ang ulan. Kaya hindi nagtagal ay naapula din ang ginawang apoy ni Tado. Oras na, Tado. Wika ni Lolo Ime. Ano pong gagawin ko, Lolo? Malakas ang ulan. Hindi ko din po makita masyado sa sobrang hamog. Tanong ni Tado. Maghintay ka. Dahil ikaw lang ang dapat kukuha ng mutya na yon para mapasunod mo. Wika ni Lolo Ime. Sa hindi kalayuang parte ng gubat, nakita ng dalawa na tila may mga gumagalaw na hindi matukoy na mga bagay. Sa mamasamasang dahon sa paligid, dito nila nasaksihan ang pagtubo ng mga kabute.
tumutubo lamang ito sa mahamog at malamig na parte ng gubat. Yang mga yan ang sinasabi ko sa'yo, Tado. Mga kabute. Wika ni Lolo Ime. Napakunot naman ang noo ni Tado. Tila hindi ito makapaniwala sa sinasabi ng matanda. Oo, Tado. Pero hindi ang mga to ang kailangan mong kunin, kundi ang makinang naure. Tinatawag nila yang mutya ng uhong. Isang makapangyarihang kabute na pinaniniwalaang nakakagamot ng kahit na anong karamdaman. O siya, sige na. Hanapin mo. Wika ni Lolo Ime. Opo, Lolo. Hahanapin ko po yun. Mapagaling lang si nanay. Tugon ng binata. Kaya nagpursige si Tado na matunton ito. Ngunit ang napakahirap na parte ng paghahanap ay harapin ng binata ang kulog at ang tama ng kidlat. Lolo, natatakot po ako. Tulong! Sigaw ni Tado. Kaya mo yan, Tado. Nasa likod mo lang ako. Tugon ni Lolo Ime. Dahil sa takot, nanginginig ang mga tuhod ni Tado. Ngunit porsigido ang binatang mahanap ang mutya. Pero hindi inaasahan ni Tado na hindi lang pala sila ang naghahanap dito, kundi ang mga elemento at nilalang na gustong mapasakamay din ng mutya. Mukhang hindi lang pala tayo ang may gustong makuha ang mutya. Marami ring aswang at mga tikbalang dito. Wika ni Lolo Ime. Dahil sa huni ng mga nilalang, sobrang natakot ang binata at hindi sukat akalaing ganito ang kahihinatnan. May ilang beses din siyang inatake ng mga tikbalang at aswang. Ngunit hindi nagpatinag ang binata. Huwag mo nang subukan pang hanapin ang mutya. Mapapahama ka lang. Wika ng aswang. Kami ang dapat na makakuha nun dahil isa ka lamang hamak na tao. Alis! Dagdag ng tikbalang. Sige lang, subukan niyong lumapit. Papalunok ko sa inyong lahat ang sandakot na asin na to. Sige! Wika ni Tado. Baon ng binata ang inusalang asin ni Lolo Ime, kaya hindi siya masasakta ng mga nilalang. Habang kaharap ang mga elemento, nangyari na ang hinihintay ni Tado. May malakas na pagkulog at kidlat sa gitna ng kagubatan. Doon sumulpot ang mahiwagang kabute. Sobrang mabilog ang ulo at mahaba ang katawan. Singkinang ito ng brilyante at singliwanag ng araw na tila nagniningning sa buong kalupaan. Napahanga at sobrang ikinasasabik ito ng mga nilalang ng dilim. Sa wakas, mapapasaking ka rin kabute. Hindi. Akin ng mutya. Akin lang. Pagtatalo ng aswang at tikbalang. Ngunit habang nagkakagulo ang dalawa, nilapitan ng ni Tado ang mutya ng uhong. Buong tapang niya itong tinakbo sa hindi kalayuan. Napasigaw pa ang mga nilalang. Ngunit huli na ang lahat. Napasakamay na ni Tado ang mutya. Sa wakas, mapapagamot ko na si nanay. Salamat mutya ng uhong. Pinayagan mo kong mapasaking ka. Wika ni Tado sa mutya. Habang nakatitig sa nagniningning na bagay, hindi niya namalayan
Hawak na pala ng mga nilalang si Lolo Ime. At sa tingin mo, makukuha mo ang mutya. Pwes, papatayin namin ang matandang to. Wika ng tikbalang. Huwag kang makinig sa kanya, Tado. Tumakas ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Sigaw ni Lolo Ime. Habang ginagapos ito ng mga kasamahan ng nilalang. Huwag ka nang pumalagtanda. Masasaktan ka lang. Dagdag pa ng aswang. Pakawalan niyo si Lolo Ime kung ayaw niyong sabuyan ko kayo ng asin. At baka mapilitan pa akong gamitin ang mutya ng uhong sa inyo. Banta ni Tado. Pwes, ibigay mo sa amin ang mutya ng uhong. Sinisigurado lang naming papakawalan ng matandang ito. Tugon ng tikbalang. Huwag mo ibibigay, Tado. Para sa nanay mo ang isang yan. Wika ng matanda. Pero Lolo, mapapahamak po kayo. Tugon ni Tado. Sinubukan ng binatang gamitin ang mutya sa mga aswang at tikbalang. Pumikit ito at inusala ng uhong. Naramdaman ni Tado ang paghamog sa buong lugar. Simbilis ng liwanag ang dagundong ng kulog at kidlat na tumama sa mga nilalang. Aba, hinahamon mo talaga kami. Pwes, magpaalam ka na sa ama-amahin mo. Wika ng sugatang aswang. Tuluyan ang dinukot ng mga nilalang si Lolo Ime at sinabing papakawalan lamang nila ito kung ibibigay ni Tado ang mutya ng uhong. Kahit anong mangyari, Tado, huwag mong ibibigay ang mutya. Sigaw ni Lolo Ime habang kinakaladkad papasok sa kasulok-sulukan ng gubat. Ngunit hindi sumuko si Tado na iligtas ang matanda. Hinanap niya kung saan ito dinala ng mga nilalang hanggang sa napadpad siya sa isang lungga. Dito naghihintay sa kanya ang mga elemento. Tumambad sa harapan niya ang mandirigmang tikbalang. Sinlaki ito ng mga puno sa gubat na kinagulat ni Lolo Ime, maging ni Tado. Akin niyang mutya, hampas lupang mortal. Kung ayaw mong durugin kita. Wika ng mandirigmang tikbalang. Ano ka? Siniswerte? Pakawalan mo si Lolo Ime. Tugon ni Tado. Napatingin ang binata sa tangang mutya. Ginulungan niya itong iligtas siya sa anumang kapahamakan laban sa mga nilalang na nakabang sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsalita ang mutya ng uhong. Huwag kang mag-alala, tao. Tutulungan ko kayong makaligtas. Budburan mo ng asin ang isang parte ng kabute. Dahan-dahan mo itong kagatin. Wika ng gabay ng mutya ng uhong. Kagad naman itong ginawa ang sinabi ng mutya nang malunok niya ang parte ng kabute. Nakaramdam si Tado ng kakaibang lakas sa katawan. Kasabay ng pagkulog at pagkidlat. Sumentro sa labanan ng binata at mga nilalang. Isang pinute ang tumambad kay Tado na tumawag ng pansin ng lahat. Uri ng espada na may puting guhitan sa gitna ng talim. Buong lakas niyang winasiwa sa harapan ng mga kalaban.
Kunin mo ang pinute, tao. Gamitin mo ito para patayin ang mga aswang at tikbalang. Wika ng gabay ng mutya ng uhong. Pinakinggan naman ito ni Tado. Kinuha ang mahiwagang espada. Ano? Tara! Lapit mga mahihinang nilalang! Sigaw ni Tado. Halos mapaatras ang mga aswang at tikbalang. Maging ang pinuno nito. Alam nila kung anong ibig sabihin ng mga nangyayari sa binata. Siya ang pinili ng mutya ng uhong. Ito ang kapalit sa paghugot nito sa lupa. Tinanggap ng mutya si Tado bilang tagapangalaga. Batayin ang mortal kahit anong mangyari. Sugat! Utos na mandirigmang tikbalang sa lahat ng mga tauhan. Sumugod ang lahat para patayin si Tado at ginamit nila ang buong lakas laban sa makapangyarihang anyo ni Tado. Abat, ang titigas pa ng mga ulo nyo ha? Itong sa inyo! Wika ni Tado. Mga taga, saksak at malalim na sugat ang natamo ng mga aswang at tikbalang sa armas na tanga ni Tado. Kumikinang at lumiliwanag ang buong katawan ng binata pati na rin ang pinute. Kahit sobrang bigat ng armas, walang hirap itong winawasiwas ni Tado. Kahit alam na ng mga nilalang ang kahihinatnan, hindi pa rin sila sumusuko sa pagpatay sa binata. Kahit gaano karami ang mga nilalang, hindi nagpatinag ang binata at pinagtataga ng pinute ang nagtatangkas sa kanilang buhay. O sige, lumapit pa kayo. Gusto nyo pa eh. Etong sa inyo! Hiyaw ni Tado. Ngunit napahinto siya nang marinig ang mandirigmang tikbalang. Hindi mo talaga titigilan ng pag-ubos sa amin. Pwes, papatayin ko na tong matanda. Wika ng nilalang para mapigilan si Tado. Wag na wag mong sasaktan ng amahin ko. Wika ni Tado. Ngunit hindi nakinig ang sugatang pinuno. Iniangat nito ang matanda at akmang ihuhulog. Nawala ng malay si Lolo Ime. Masarap ba, Tado? Masarap bang makita na mamatay ang mahal mo sa buhay? Pupugutan ko na to ng ulo. Sige, lumapit ka! Wika ng nilalang. Makikita sa mukha nito ang panggigigil kay Tado. Magbabayad ka. Magbabayad ka sa ginawa mo, tikbalang! Akin na ang mutya at pinute. Baka magbago pa ang isip ko at maawa ako sa inyo. Wika ng nilalang. Ngunit imbes na ibigay ang gusto nito, biglang nanginig ang buong katawan ng mandirigmang tikbalang. Yan ang nababagay sa'yo. Wika ni Tado. Paanong anong nangyari sa akin? Tanong ng nilalang. Hindi nito namalayan ang mabilis na kilos ni Tado. Nahiwa nito ang leeg ng mandirigmang tikbalang. Unti-unting dumudulas ang ulo nito sa sariling katawan. Dahil sa nangyari sa pinuno, unti-unti na ding nag-atrasan ang mga nilalang.
Ligtas na din si Lolo Ime. Lolo, halina po kayo. Ligtas ka na po, Lo. Wika ni Tado. Maraming salamat, Tado. Kung hindi dahil sa'yo, siguradong nabatay na ako sa kamay ng aswang. Tugon ni Lolo Ime. Dahil sa pagkamatay ng mandirigmang tikbalang, nagtakbuhan na ng tuluyan ang lahat ng mga mababangis na mga nilalang at nagtago sa sulok ng kagubatan. Tara na mga kasama. Talo na tayo. Wika ng isa sa mga aswang. Magbabayad ka sa ginawa mo sa pinuno namin, Tado. Tandaan mo, babalikan ka namin. Dagdag ng tikbalang. Subukan nyo lang. Sa oras na makita ko kayo, isusunod ko kagad kayo sa pinuno ninyo. Tugon ni Tado. Matapos yun bumagsak sa lupa si Lolo Ime. Hindi niya napansin na malubha na pala ang mga natamong sugat ng matanda. Nanganganib ang buhay ni Lolo Ime. Lo, ano pong nangyayari sa'yo? Tanong ni Tado. Hindi ko na kaya, Do. Iwanan mo na ako dito. Tugon ni Lolo Ime. Ngunit bago pumikit ang matanda, may bumulong sa kanya ng mga dapat gawin. Gamitin mo ang mutya ng uhong. Patakan mo ng dagta ang mga sugat ni Ime. Wika ng gabay. Matapos magawa ang sinabi ng mutya, milagrong gumaling ang lahat ng mga sugat ni Lolo Ime. Dahil sa nangyari, masayang naglakad pauwi ng tahanan si Tado kasama ang matanda. Ngunit nang makauwi, isang malagim na balita ang tumambad kay Tado sa mga kapatid. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Mayeng, Carlo, magsalita kayo. Nasaan si nanay? Tanong ni Tado. Kuya, wala na po si nanay. Kuya, wala na po siya. Wika ni Mayeng na hindi matigil sa pag-iyak. Hindi totoo yan, di ba? Sabihin mo, nagbibiro lang kayo, di ba? Tugon ni Tado. Nang makita ang walang buhay na katawan ni Nanay Goray, tuluyan ng humagulgol ang binata. Hindi. Di ba, Nay? Sabi mo, magpapagaling ka pa para sa amin. Huwag kang sumuko, Nay. Wika ni Tado. Sinubukan pa ng binata. Napataka ng dagta ng mutya ng uhong ang naninigas na ina. Ngunit wala ng bisa ang mutya sa patay na. Tama na, Tado. Huli na ang lahat. Wala na ang Nanay Goray mo. Wika ni Lolo Ime. Kasabay ng mahigpit na yakap kay Tado. Napuno ng iyakan ang buong tahanan ng magkakapatid. Yakap nila ang bangkay ni Nanay Goray. Nang mga oras na yon, tuluyan na silang naging ulilang lubos at wala nang masasandalan. Huwag kang mag-alala, Goray. Kukup-kupin ko ang mga anak mo at ituturing ko silang mga tunay na anak.
Wika ni Lolo Ime. Kahit anong lakas ng mutya ng uhong at gumamot ng sakit o karamdaman, ngunit hindi nito kayang gamutin ang sakit na dulot ng pagkamatay ng ina. Natutunan ni Tado na pahalagahan ang bawat sandali ng buhay. Pangako po, Nay, hindi ko po hahayaang mangyari sa mga taga-baryo ang nangyari sa iyo. Ngayong nandito na po ang mutya ng uhong, wala man lang akong nagawa para mapagaling ka. Wika ni Tado sa huling hantungan ng ina. Mula ng araw na yon, naging kasangga ng mga taga-baryo si Tado, lalong-lalo na ng mga may sakit at mga may hina. Dahil dito, natuto itong manggamot sa tulong na rin ni Lolo Ime at naging tagapagtanggol laban sa mga nilalang gamit ang pinute at mutya ng uhong. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Milano. Taong 1996. Probinsya ng Aklan. Isang retiradong guro si Milano. Nais pa mang magtrabaho, ngunit hindi na pwede dahil sa edad katulad ng asawang si Josefa. Sa ilang dekadang pagsasama ng dalawa, hindi man lamang sila nabiyayaan ng anak. Ang masaklap, nasa edad na sila at parehong walang trabaho. Kaya naisipan ng mag-asawa na magpatayo ng tindahan sa tapat ng tahanan para kahit papano may kita at pinagkakaabalahan. Mahal, siguro mas mainam kung kukunin nating tagabantay si Annalyn. Yung apo ni Calando dyan sa kanto. Alam mo naman, hindi na natin kayang magbuhat na mabibigat. Tsaka hindi na rin tayo makakilos ng maayos. Mas maganda kung may aalalay sa atin. Wika ni Milano. Wala namang problema, Milano. Basta ba mapagkakatiwalaan. Alam mo naman ang panahon ngayon. Nako, kahit sa edad nating ito, nakakatakot na basta na lang tayo kukuha ng katiwala. Tsaka si Annalyn, aba bali-balita sa lugar natin na kung kani-kanino siya nakikiapid. Baka mamaya, ano pang dalhin niya sa pamamahay natin, Milano? Saka ang sabi pa ng iba, may lahi daw yung... Ay, baka naman pwede ka pang maghanap ng iba. Tugon ni Josefa. Yung sinasabi mo, galing yan sa kapitbahay nating may saltek. Lahing aswang na naman. Narinig ko na yan Kaso albularyo ang lolo ni Annalyn. Tsaka, hindi niya kasalanan na ganun siya. Walang gumagabay na magulang kita mo naman, napakalasinggero nung tatay. Yung lolo naman niya, si Calando, pumanaw na. Sa pagkakaalam ko noong nakaraan lang. Kaso hindi ko alam ang kinamatay. Gusto ko sanang tulungan si Annalyn kung papayag siya. Pero syempre, sa permiso mo, sigurado kong magagawa pa nating maituwid ang buhay niya kung sakali. Pag-isipan mong maigi. Bukas na bukas pupuntahan ko siya sa kanila. Wika ni Milano. Ramdam ni Josefa ang kagustuhan ng asawang matulungan ang dalaga. Halos sa buong sitio, matunog ang pangalan ni Annalyn hindi lamang dahil sa lasenggo ang ama. Bagkos, apo ito ng kilalang manggagamot sa lugar. Ngunit usap-usapan na anak ito ng ama sa aswang
Kaya mula nang pinanganak si Annalyn, ni hindi nito nakita ang ina dahil na din kay Kalando. Sa pagkamatay ng matanda, naiwan si Annalyn sa ama na halos sambahin na ang alak. Napariwara ang buhay ng dalaga. Kailangan niyang kumita ng pera sa murang edad para mabuhay. Kinabukasan, kahit may agam-agam pa din si Josefa, pumayag ito sa kagustuhan ng asawa. Ngunit sinabi ng matanda na bibigyan niya si Annalyn ng alituntunin para maiwasan ang gulo sa tahanan. Ayon pa kay Josefa, wala namang matibay na katibayan ang hinala ng mga kapitbahay. Mas nakikita niya na kailangan ng tulong ng dalaga. Lalo pat babae ito na nagagamit ng mapagsamantalang mga tao. Nagpapasalamat naman si Milano sa asawa. Matapos mag-agahan, dala ang bayong pumunta si Milano sa palengke. Nais na din niyang puntahan ang tahanan ni Annalyn para maipaalam ito sa ama ng dalaga. Ilang sandali pa, bit-bit ang mga pinamili. Napagpasyahan ni Milano na dumaan sa tinapayan. Bibili sana ng pangmeryenda para sa asawa bago gawin ang binabalak. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya si Annalyn. Hinihila ng ama at pilit itong hinihingian ng pera. Hoy Bakulaw, bitawan mo nga yung anak mo. Hindi ka na nahiya. Ang laki-laki ng katawan mo eh. Dapat ikaw ang kumakayod. Pero ikaw pa nangaalipusta sa anak mo. Wika ni Milano. Eto ba ang bago mong kalaguyo? Ha, babae? Aba, oy tanda, kung ayaw mong mabalingan ang galit ko, tumabi ka at baka ikaw ang... Wika ni Tatay Manor, ama ni Annalyn. Natigil ang pag-aamok nito nang bigla siyang hinampas ni Milano ng bayong na may lamang mga paninda. Dahil sa lakas, biglang bumagsak ang lasing. Kagad namang inawat ni Annalyn ang matanda dahil hahampasin muli ni Milano ang ama. Umiiyak ang dalaga habang inaawat ito. Tama na ho. Maawa po kayo sa kanya. Lasing lang po ang tatay ko. Pagpasensyahan niyo na po kung pati kayo nadadamay. Sige na po, iuuwi ko na po siya. Wika ni Annalyn. Hindi mo kaya yan, Ineng. Hayaan mo. Tatawag ako ng tanod at ipapabuhat natin ang walang kwentang tatay mo. Tugon ni Milano. Patuloy lang sa pag-iyak si Annalyn habang ginigising ang ama. Samantala, nagtawag naman ng tanod si Milano para alalayan ang dalaga. Minuto lamang ang nakalipas. Dumating ang mga tanod. Binitbit si Tatay Manor sa tanggapan ng barangay para doon hintaying magising. Sinamahan na din ni Milano ang dalaga para alalayan ito kung ano man ang mga kakailanganin para sa ama. Ayos na po ako dito. Sige na po, Lolo. Baka may gagawin pa kayo eh. Nakakahiya naman at sinamahan niyo pa ho ako. Wika ni Annalyn. Ayos lang yun, Iha. Ikaw talaga ang sadya ko. Hindi ko naman inaakala na ganun ang aabutan kong sitwasyon mo. Pero hindi bale. Ganito. Naghahanap kasi ako na makakasama sa bahay. Nagpasya kami ng asawa ko na ikaw sana yon. Papayag ka ba?
alok ni Milano. Ay trabaho po ba ito? Ayos lang naman po sana kaso si tatay po Nakita niyo naman kanina kung paano mag-amok kapag nakainom. Tugon ng dalaga. Nais sana niyang tanggapin ang alok ni Milano. Ngunit inaalala niya ang ama. Baka mag-amok ito nang wala siya. Ganun pa man, ipinaliwanag ni Milano na wala siyang dapat ikabahala. Ang nais lamang nila, taong mapagkakatiwalaan, lalo na pagdating sa trabaho. Ayon pa sa matanda, handa itong magbayad katumba sa serbisyong gagawin ng dalaga. Makalipas ang ilang minuto, nanatiling tahimik ang dalaga. Pinag-iisipang maigi ang alok na matanda. Huwag ka nang magdalawang isip pa ha. Matagal na kitang kilala, kaya gusto kitang tulungan. Tignan mo ho, dalaga kang tao pero hindi mo man lang maayos ang sarili mo. Dahil sa tatay mong napaka-iresponsable. Pero hindi bale, maayos pa natin yan. Ayos ba? Saka, matanong ko nga pala nasaan ba ang nanay mo? Tanong ni Milano. Napatingin na lamang ang dalaga sa kanya. Tila hindi niya alam ang itutugon sa matanda. Ngunit mukhang kahit ang dalaga, maraming katanungan sa katauhan ng ina. Makalipas lamang ang ilang sandali, kahit may pag-aalinlangan, sumang-ayon si Annalyn sa alok ni Mang Milano. Ngunit sinabi ni Annalyn sa matanda, mapagkakatiwalaan siya. Pero trabaho lamang ang dapat nilang pag-usapan at labas na ang usapin sa pribadong buhay. Ngumiti naman ang matanda. Sinabing mabuti naman at may tiwala naman ito kay Annalyn. Hapon na nang magising ang ama. Nakatingin lamang sa dalaga. Nagtataka kung nasan siya ng mga oras na yon. Walang imik namang tumayo at lumabas si Tatay Manor ng barangay. Wala man lang itong pasabi sa mga taong naroon. Nagkatinginan na lamang ang lahat. Matapos makalabas ng ama, naging mapagkumbaba naman ang dalaga at nanghingi ng paumanhin sa lahat. Lalo na kay Milano na hindi umalis sa tabi niya. Kahit sa anak, umakto lamang si Tatay Manor na walang nakikita. Sinundan na lamang ito ng tingin ng dalaga. Lalo pat wala din naman siyang mapapala kung kakausapin pa niya ang ama. Nasanay na ang dalaga sa ganitong eksena. Nakakahiyaman po pero tara na po. Gustuhin ko mang pong ipaliwanag ang ugali ni tatay pero puro pasensya na lang po ang masasabi ko. Ang sabi po ni Lolo, naggaganyan po si Tatay Manor dahil sa nanay ko. Umalis po si nanay dahil ayaw ng pamilya niya. Kaya si Lolo Lando po ang kasama kong lumaki. Ito na lang po ang naiwan sa akin ni nanay. Bago po siya umalis, kailangan ko daw po itong ingatan ng mabuti. Magagamit ko daw po ito kung sakaling walang tutulong sa akin. Wika ni Annalyn. Inilabas ng dalaga ang kwintas na naiwan ng ina. Bago nalagutan ng hininga ang lolo. Ayon naman sa kanyang lolo, tanda yon ng dalaga para kung sakaling babalik ito, madali siyang makikilala. Sa paglalarawan ni Milano, kwintas ito na may itim na batong palawet. Maliit lamang. Mukhang pinasadya talaga kay Annalyn. Itago mo na yan, Malay mo
Isang araw makita mo din ang nanay mo. Huwag mong iwawala ha. Saka huwag mo na masyadong isipin ang walang silbi mong tatay. Tara na, sa bahay ka na umuwi. Wika ni Milano. Pwede po ba bukas na lang po? Kailangan ko pong umuwi para makapagpaalam man lang ako kay tatay. Saka maayos na din po sana yung mga gamit ko. Hayaan niyo po, bukas ako na po ang pupunta sa bahay niyo. Alam ko naman po kung saan yun eh. Tugon ni Annalyn. O siya, sige. Pero hihahatid na kita. Baka kung ano pang gawin sa'yo ng tatay mong… Natigil sa pagsasalita si Milano. Nang hablutin bigla ni Tatay Manor si Annalyn. Hindi pala ito umalis sa lugar. Bagkus umihi lamang sa labas. Dahil sa gulat ay napasigaw pa ang dalaga. Akmang itutulak na sana niya ito. Ngunit biglang nagsalita sa ibang lengguwahe ang ama na hindi niya maintindihan. Naisip ng dalaga na lasing pa rin ito ng mga oras na yon. Kaya kung ano-ano na lamang ang sinasabi. Bitawan niyo po ako, tay. Nasasaktan po ako. Para na po kayo nasisiraan ng ulo. Nakakahiya po. Maraming tao. Wika ni Annalyn. Ngunit hindi pa rin nagpaawat si Tatay Manor. Nagpatuloy lang ito sa ginagawa. Ayon kay Annalyn, tila hindi na ito ang ama at iba na ang taong nasa harapan. Lalo pa nang bigla itong nangisay na para bang sinasapian. Ayon sa dalaga, yun ang unang pagkakataon na gumawa ang ama ng nakakakilabot na eksena na hindi naman maipaliwanag ni Annalyn. Dagdag pa ng dalaga, baka kailangan na ng ama na magpagamot dahil nawalan muli ito ng malay. Dahil sa pangyayari, sinamahan pa rin ni Milano si Annalyn. Ramdam niya na kailangan ito ng tulong, lalo pat walang aalalay o tutulong sa dalaga. Nakatingin lamang ang mga taong nakapaligid na para bang hindi sila nakikita. Kakausapin na sana ni Milano ang tanod, ngunit hindi siya pinapansin ng mga ito. Ang mabuti pa, dalhin na lang natin ang tatay mo sa pagamutan. Parang may kakaibang nangyayari. Pero ramdam ko na kailangan talaga niya ng tulong. Wika ni Milano. Iuwi na lang po natin siya. Hindi po ako siguradong gagaling siya sa pagamutan. Wala naman pong sakit si tatay eh. Maliban sa… Natigil si Annalyn sa pagsasalita. Biglang may babaeng nakatalukbong ng itim na balabal ang lumapit sa kanila. Sa hindi inaasahang pangyayari, hinawakan ito si Tatay Manor sa pisngi. Dinampi pa ng babae ang mga palad sa noo, maging sa mga kamay ng ama. Akmang hawak pa sana ito sa ibang parte ng katawan ni Tatay Manor. Ngunit bigla siyang hinawakan ng dalaga. Sino ka? Bakit mo? Naku iha, mukhang hindi na humihinga ang tatay mo. Baka naman makatulong yung babae. Buhatin na natin si Manor at iuwi na natin. Nakakabahala eh. Nasa gilid tayo ng kalsada. Tsaka Diyos ko, bakit ni wala man lang tumutulong sa atin? Ano ba talagang nangyayari? Wika ni Milano. Sige na iha. Iuwi niyo na ang tatay mo. Hindi magiging ligtas ang lugar para sa'yo. Lalo pat. Bigla itong natahimik sa pagsasalita nang makita ang suot na kwintas ng dalaga.
Tumayo ang babae at dumistansya sa dalaga. Hindi ito nagsasalita at kagad nang umalis sa lugar. Kaya naiwan na lamang si Milano at Annalyn. Parehong hindi alam ang gagawin. Dala ng sitwasyon. Kaya nagwala na si Milano sa tanggapan ng barangay. Patuloy sa pagkalabog ng pinto para pansinin siya ng mga ito. Pahampas na sana si Milano ng bato. Ngunit bigla siyang sinita ng isang tanod. Bakit po kayo nagwawala? Abay, bawal po yung ginagawa nyo ah. Di ba? Kayo yung kasama ng lasing? Tanong ng tanod. Abat, nagtatanong ka pa kung bakit ako nagwawala. Kanina pa kami humihingi ng tulong. Ayaw nyo kaming pansinin. Mamamatay na yung tao. Tugon ni Milano. Sino po bang mamamatay? May kasama po ba ulit kayo? Nasaan po? Tanong ng tanod. Ngunit nang tignan ni Milano ang paligid, hindi na niya makita ang mag-ama. Hindi niya maintindihan pero kanina, sigurado siyang iniwan niyang nakahandusay si Tatay Manor kasama si Annalyn. Napakamot na ng ulo si Milano sa mga nasaksihan na hindi naman niya maipaliwanag. Adik ka ba, Manong? Kung hindi pa po kayo uuwi ngayon, talagang hindi ako magdadalawang isip na ipahuli ka. Nakita mo, halos masira mo na yung pinto. Papabayaran ko sa'yo yan eh. Wika ng tanod. Sensya na ha. O sige, ako na ang bahala dyan. Kahit ako naguguluhan na din sa mga nangyayari. Tugon ni Milano. Kagad naman itong umuwi, dala ang mga pinamili. Halos padilim na nang makaabot siya ng tahanan. Kagad naman itong sinalubong ng asawa. Nagtataka kung bakit nakabusangot si Milano. Hindi na lang pinansin ng asawa ang kakaiba dito. Bagkus inayos na lamang ang dala. Hinintay si Milano na siya mismo ang magsabi ng nangyari. Hindi mapakali si Josefa. Hindi pa rin nagsasalita ang asawa. Nanatiling tahimik at nakaupo sa isang banda. Ilang sandali pa ang lumipas. Imbes na magtanong, pinili ni Josefa na ihanda na ang lamesa para makakain si Milano. Habang nasa hapag ang mag-asawa, panay ang buntong hininga ni Milano. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa asawa. Kung ano man yan, Milano sabihin mo na. Hindi yung para kang ewan dyan. Wika ni Josefa. Mahirap ipaliwanag Kahit ako, hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Sa ngayon pwede bang hayaan mo na lang muna ako? Sige na, kumain ka na at magpahinga na tayo. Pagod ako. Gusto ko lang muna ng tahimik. Tugon ni Milano. Kahit nagtataka, inunawa na lamang ni Josefa ang pasya ng asawa. Kahit mababakas sa mukha ni Milano ang pagkabalisa, mas pinili nitong magwalang kibo. Maghahating gabi na. Patuloy pa rin si Josefa sa pakikiramdam sa asawa. Ayon sa kanya, hindi ito makatulog dahil nararamdaman niya ang pagkabalisa ng katabi. Hanggang sa may biglang kumatok sa pinto ng tahanan. Naririnig niya mula sa labas ang kaguluhan ng mga tao. Milano, may mga tao sa labas. Ano ba talagang nangyari? Tanong ni Josefa.
Tumayo naman si Milano at tinignan kung ano ang dahilan ng kaguluhan. Pagkabukas niya ng pinto, kagad bumungad ang taong bayan kasama ang mga pulis at tanod. Napakunot pa ang noo ni Milano. Mawalang galang na po. Ano po bang nangyayari? Tsaka, hindi ko po maintindihan. Bakit sa ganitong oras po? Tanong ni Milano. Naalala mo ko? Yung tanod kanina doon sa barangay. Nandito kami para hingi ng panig mo sa nangyaring patayang kanina lang. Yung lasing na dinala mo kanina, natagpo ang wala ng buhay. Kanumal-dumal yung ginawa. Lumalabas sa investigasyon na ikaw ang huling nakasama. Wika ng tanod nang makita si Milano. Ako? Paano naman nangyari yon? Kasama niya si Annalyn, yung anak niya. Tugon ni Milano. Sinong anak? Wala naman kayong kasama kanina. Dalawa lang kayo nung lasing na pumasok sa barangay. Sumama ka muna sa amin sa presinto nang madepensahan mo din ang sarili mo. Ayon sa mga nakakita